Paalala sa lahat ng mga taga-subaybay sa aming channels. Please report fake Facebook page na nagnanakaw ng mga videos namin na galing sa official YouTube channel namin ng Aswang Diaries, Sitio Pangil, Kwentong Takipsilim, Aswang Confessions at Sitio Bangungot. Reminder, Facebook page ang i-report. Hindi po kami naglalabas ng full content sa Facebook. Dito lang po kami sa YouTube channel nag-upload ng aming mga kwento. Sa aming tunay na mga taga-suporta, maraming salamat sa inyong katapatan. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Maraming salamat. Aldwin, hindi naman ako galit. Wala akong pake, kahit pagalit ka. Normal lang naman sa mga lalaki ang maghanap ng iba. Sabi nga ng tatay ko, nakakasawa din naman ang palaging nilaga ang ulam. May pagkakataon na maghahanap din ng adobo ang isang tao. Tinatarantado mo ba ako? Nanunuya ka? Hindi ito kasing simple ng paghahalin tulad mo sa ulam. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon natin? Pasensya ka na. Hindi ko naman gusto na maging tulog na nanuya. Gusto ko lang maunawaan mo. Dahan-dahan ko palampasin ang nakita ko. Wala naman sa akin yun. Pwes, ako hindi. Hindi ba na kailangan gawin ito? Natural lang sa mag-asawa ang may kaunting gulo. Hindi ito kaunting gulo lang. Kung hindi, ayusin na lang natin. Ang mahalaga, alam ko na kung ano ang problema. Ngayong alam mo na, mas lalong kailangan kong gawin ito. Aldwin, sige na. Itigil mo na ito, ha? Akin na yan. Ako na magbabalik sa cabinet mo. Magpapaluto ako ng paborito mong patatim. Tama na, Danica. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko. Hindi mo na ako kailangang asikasuhin pa. Wala sa akin yun. Hindi mo na kailangang parusahan ng ganito ang sarili mo. Anong parusahan? Hindi mo pa rin ba naiintindihan, ha? Aldwin, nauunawaan ko na ginawa mo ito dahil sa nahihiya ka sa akin. Pero sapat na ito. Kahit naman na hindi ka magpakita ng hiya sa akin, patatawa. Makinig ka. At iukit mo ito sa kukote mo na makitid. Hindi na kita mahal. Huwag mong lokohin ang sarili mo sa kasinungalingan. Hindi na kita gusto. Ano naman at lumuluhod ka pa? Umalis ka dyan. Ano ba? Bitiwan mo ang binti ko. Aldwin, parang awa mo na. Hindi ko kaya kung iiwan mo ako. Ikaw ang buhay ko. Ikakamatay ko kung iiwanan mo ako. Matututunan mo din tanggapin ang lahat. Bitaw sabi, huwag mong hintayin na magkasakitan pa tayo. Ayaw kita pisikalin. Hindi! Ayoko! Mapapatay mo ako pero hindi ako bibitaw. Pinag-isa tayo ng Diyos. Sumumpa tayo na magkasama hanggang sa huli nating buhay. Hindi kita bibitawan at susukuan. Makinig ka. Wala nang pag-asa pa ang samahan na ito. Palayain mo na ako. Kahit pagawin mong busabos ang sarili mo, wala na ni katitingmang pagmamahal dito sa puso ko. Para sa'yo. Maawa ka sa'yo. Huwag mong hiyain ang sarili mo. Aldwin, utang na loob. Huwag mo akong iwan, Aldwin. Aalis na ako. Aldwin! Aldwin, dito ka lang! Aldwin! Aldwin, dito ka lang! Huwag mo akong iwan! Alam mong hindi ito makakatulong sa kanino man. Pakialalayan mo na lang ang ate mo, Rendel. Hindi ka aalis dito! Dito ka lang! Ate, tama na. Hayaan mo na siya. Rendel, pigilan mo siya! Sige na! Sabihin mo kay Aldwin hindi tayo galit sa kanya! Sige na! Ate, wala ka nang magagawa. Hindi! Hindi totoo yan! Aldwin! Aldwin, bumalik ka! Ika-23 araw ng Abril taong kasalukuyan. Binabagtas namin ang kahabaan ng South Luzon Expressway nang biglang gumulog. Pagsapit namin ng simbahan ng Nuestra Señora de las Aguas Santas o mas kilala sa pangalang Immaculata Concepcion sa Los Baños. May inabutan kaming ikinakasal. Mocha ang motif nila.
Katulad ng motif ng naging kasal ng ate ko, mahigit 2 dekada nang nakalilipas. Ako po si Rendel. Nakatira kami ng aking asawa sa Cavite. Hindi talaga kami taga rito, pero pinalad na makabili ng lupa at makapagpatayo ng bahay sa lugar na ito. Dumayo kami ng Los Baños, Laguna upang humingi ng awa sa mahal na birheng Immaculata Concepcion para sa kalusugan ng aking stepsister na si Ate Danica. May nakapagsabi kasi sa amin na mapaghimala ang naturang simbahan. Kasalukuyang nasa mental si ate sa Mandaluyong. Mahina at may sakit na. Kung bakit siya nagkaganon, yun ang ibabahagi ko sa aking liham sa inyo. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, ito ang kwento ng ate kong albularya na may kinalaman sa aswang. Nahiya pa kayo! May pabulong-bulong pa kayong nalalaman? Dinig naman ang mga sinasabi ninyo! Ilakas nyo mga duwag! Natatakot kayong gawing palaka ano? Hayaan mo na, Rendel. Baka mapaaway ka lang. Ano? Kukuha-kuha ng asawang mas bata kaya iniwan? Hoy! Ikinasal naman! Eh kayo ba? Hindi ba't ang tatandaan nyo na? Gumagarutay pa kayo dyan sa bagets na nagtitinda ng penoy balot sa kanto? Rendel, tama na. Pabayaan mo na sila. Totoo namang iniwan na ako ni Aldwin. Hayaan, ang kakapal ng mga muka. Kapag kailangan nila ng gagamot sa kanila, laging ikaw. Kasi hindi ka naniningil ng mahal. Kadalasan pa, wala man lang pasalamat. Ni 5 duling hindi ka maabutan. Bawal sa espiritual ang magbabayad ng sobra. Sapat lang dapat. Para lang sa gratis na maging tunay tayo sa mga espiritu at elemento. Sa pagtulong sa mga nangangailangan ng gabay at lunas sa mga karamdaman. Malalampasan ko din ito. Walang hindi makakaya ang dasal. Alam kong stepbrother mo lang ako. At mas bata ako sa'yo ng 13 taon. Ilang beses mo na din sinabi na hayaan na lang kita. Pero ate, hindi ko magawa. Okay ka lang ba talaga? Magiging okay din ako. Makikita mo. Pero alam ko, Madam Venus, na sa kalmado niyang anyo, habang inaasikaso niya ang kanyang mga halamang gamot, hindi pa rin niya nakalimutan si Kuya Aldwin na gabi-gabing iniiyakan niya pa rin ang lalaking yun. Alam ko dahil maging ako man, hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin mawala ang nararamdaman kong pagmamahal para sa babaeng aking itinatangi. Kahit pa inahas niya ang asawa ng ate ko. Mukhang uulan. Ay, dapat nang makapasok. May mga sinampay pa pala. Ano kaya kung umuwi ka na muna kay tatay? Makapahinga ka naman. Hindi na. Hindi ko na kailangan yon. Alam mo namang hindi ka matitiis ni tatay. Hindi nga naman. Ipinagpatahi ko pa si tatay ng barong mula Lokban, Quezon. Tradisyonal na pamilya pa ang hinilingan ko na tumahi. At kahit anino ni tatay wala sa kasal ko, wala ni isang dumating. Alam mong ayaw ni tatay sa desisyon mo. At masakit man ang sasabihin ko pa din. Mukhang tama si tatay sa kutob niya. Sasaktan lang ako ni Aldwin, ganun ba? Wala namang ibang magiging dahilan si tatay para matiis ka. Tingnan mo, sa dami ng papatulan yung aswang na inaanak. Hindi aswang ang inaanak kong si Minorca. Hindi na kung hindi. Pero inaswang niya ang asawa mo. At ang gago namang si Kuya Aldwin, nagpaaswang talaga. Rendel, ano ba? Biktima lang pareho sila ng sitwasyon. Hanggang kailan ka ba mabubuhay sa panluloko mo sa sarili mo, ate? Iniwan ka. Ayun, at magkasama lang dalawa. Magkabit. Hindi. Hindi totoo yan. Mahal nila akong dalawa. Mahal nila akong dalawa. Mahal nila ako. Magiging maayos din kami. Makikita mo. Makapasok na nga sa loob. Magkasaing pa ako. Ako na lang, ate. Ako na. Pero baka naman pwedeng makisuyo sa'yo. Sige ba? Ano yun, ate? Pausukan mo naman yung mga halaman ko. Lalo na yung apple mango. Yun lang pala eh. Sige, ako nang bahala.
Salamat. Kuya Aldwin, ano bang ginawa mo? Pagsapit ng gabi bumuhos ang malakas na ulan. Habang isa-isa kong sinarhan ang mga bintana, nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa kwartong matagal na naming hindi binubuksan. Matatakotin ako, Madam Venus. Kahit anak ako ng albularyo, ang lakas ng takot ko sa multo. Pexman po. Mas nanaisin ko pa na makakita ng aswang araw-araw kaysa bulagain ako ng multo. Buti ang aswang may pisikal na katawan na pwedeng masaktan. Ang lakas naman ng ulan na to. Parang gusto ng lunurin ng buong mundo ah. Ha? Saan naman kaya nanggagaling yun? May daga ba kami? Imposible naman. Kakapalasyon lang namin ng mga peste noong nakaraang linggo ah. Sanga lang siguro ng puno. Makabalik na nga sa kwarto ko. Hindi yun hangin ah. Teka. Parang dito nang gagaling. Lumaki ako na naniniwala sa mga kakaiba. Pero iba ang takot ko sa multo. Kaya walang tigil ang kabog ng dibdib ko habang sinusundan ko ang pinanggalingan ng mga kaluskos. Padalas sa panalangin na wala sanang multo. Kundi talagang lipad ang ulirat ko. Sabi nila, matakot ka na sa buhay. Pero ang multo kaya po na sumanib. Habang papalapit ako ng kwarto, nadagdagan ng maliliit na ingay. Hanggang sa... Naku naman, Lord. Huwag naman po sana ako makakita ng multo. Naku po, tawagin ko na kaya si ate. Rendel, umayos ka nga. Para kang tanga. Bahay ng albularyo mumultuhin. Ita mo ng panay ang pausok at dasal sa bahay na to. Baka kahit biro, hindi pagtangkang pasukin ito ng maligno. Walang multo. Walang lalabas dito. Ayoko ng multo. Ang tumambad sa akin ay hindi multo. Pero isang senaryo na hindi ko kailanman gustong makita. Si ate, nakasalampak sa sahig sa gitna ng mga bukas na album. Panay ang impit na pag-iyak. Sinong kapatid na lalaki ang gugustuhin na makitang umiiyak ang ate nila dahil lang sa asawa nito? Lahat ng takot na naramdaman ko biglang lumipad sa kung saan. Gusto ko lang, huwag nang umiyak si ate. Panginoon ko, ate, akala ko may multo na. Sana nga, multo na lang ako. Para pwede akong tumagos sa pader at puntahan sila. Sa ganung paraan, magkakasama na kami. Hindi yun nakakatawa, ate. Ano bang dahilan at nandyan ka sa sahig? Baka sikmurain ka. Umuulan pa naman, oh. Tinignan ko lang ang mga larawan ng araw ng kasal namin ni Aldwin. Ang saya-saya nating lahat nun. Pati si Minorca kasama pa natin. Ngayon, bumalik na siya doon sa bahay nila. Kumain na kaya ang batang yun? Ate, ano ba? Inagawan ka ng asawa. Talaga lang? Iniisip mo kung kumain na ba? May bala ka bang maging santang albularya, ha? Kung malulungkot ka gawa ng mga larawan, mas mabuting sunugin mo na lang ang mga yan. Hindi, ayoko. Ito ang patunay ng aming pagmamahalan. Na may basbas ng Diyos ang aming pagsasama. Bukas pagtila ng ulan pupuntahan ko siya. Ipapakita ko ito sa kanila ni Minorca. Ate, tama na! Limutin mo na sila. Ilang beses ka pa bang pupunta doon at magmamakaawa? Utang na loob naman, oh. Rendel, unawain mo naman ako. Hindi ko kaya basta itapon ang 6 na taon naming pinagsamahan. Nakaya nga naming lampasan ng mga pamintas ng tao. Nalampasan din namin ang sinasabi nila na hindi kami magtatagal. Hindi ko bastang mabibitawan yun. Habang nakatingin ako kay ate, naalala ko kung paano nila nilabanan ni Aldwin ang mga bulungan ng tao.
tungkol sa kanilang pagsasama. May ilan pa na nagpustahan na hindi raw tatagal kahit 1 taon ang pagsasama ng dalawa. May iba na cradle snatcher ang tawag kay ate. Sa mga humahanga, isang testamento sa kanila ang kasal ni na ate. May December man sila, pero going strong, sopla ang mga namimintas. Oh, mukhang nasihan kayo sa paggala sa bayan ha. Ikaw ayaw mong sumama. Hindi mo tuloy nakita ang gulat ng mga mata ng mga chismosa. Grabe ka, ang salbahe mo eh. Sukat bigyan mo ako ng malalim na halik sa harap pa mismo ng mga manang. Napikon ako Sukat ba namang sabihin na hindi daw kita may pagmamalaki sa harap ng tao? O loko, natulala sila. Nako, may bago na namang masasabi ang mga yon. Sasabihin na naman, Malaswa kami. Pabayaan mo sila. Yun na lang ang buhay ng mga yon. Magchismis at pag-usapan ang buhay ng iba. Malulungkot kasi ang buhay nila. Hindi tulad ng buhay namin ni Danica na masaya. Pero talaga bang masaya ka? Ano namang tanong yan? Naisip ko lang kasi matanda na ako. Sa edad na 34? May mas matanda pa nga sa'yo. Hindi ka ba nagsisisi? May 8 taon tayong pagitan. Alam mo din naman na hindi kita mabibigyan ng anak dahil nga sa natanggalan na ako ng matris. Oops! Bago mo ituloy ang ano pa mang sasabihin mo, gusto kong malaman mo na wala akong pakialam sa pagitan ng edad natin. At wala rin akong pakialam kung hindi na tayo magkakaanak. Hindi yung problema. Baby-bihin natin ang isa't isa. Iniisip lang naman kita. Aba, mukhang hindi pa kumbinsido ang misis ko Halika nga, Rendel. Tulungan mo akong ilabas ang kama namin. Aanhin mo naman. Ilalagay ko doon sa gitna ng plaza. Doon natin gawin ang aktibidades natin sa gabi. Ay, ano ka ba? Tignan ko lang kung hindi maiskandalo ang mga makakatiang dila na yun. Larawan ng hindi magibang pagsasama ang dalawa. Sa loob ng 6 na taon, naging maayos at masaya ang pagsasama nila. Isang babae lang ang naging dahilan ng pagkawasak ng pagsasama na yun. Isang babae na agad kumuha ng aking atensyon at inalagaan ko sa aking puso. Siya na hindi ko akalain na makakagawa ng masama. Siyang magpapaiyak sa pinakamamahal kong ate, ang inaanak ni Ate Danica na si Minorca. sige, huwag ka nalang umiyak kung saan ka masaya. Maging masaya lang ako kung magiging maayos na ulit ang lahat. Namimiss ko na si Aldwin. Ate, mabuti pa. Ako na ang umayos niyan. Tulog ka na. Rendel, ipagdasal mo naman na maging maayos kami para bukas. Na makita ni Aldwin na may halaga ang 6 na taon na yun. Papanalangin ko, ate, na mapabuti ka. Salamat, Rendel. Nagpapasalamat ako sa Diyos na may kapatid ako na katulad mo. Kung makakasama sa iyo ang makasama silang dalawa, mas mabuti pa na magsama na lang silang dalawa sa impyerno. Kinabukasan maaga kaming kumilos ni ate. Nagpasama muna siya sa bayan. Ang sabi niya, ibibili niya ng prutas at ilang pangunahing pangangailangan si Minorca. Inis man ako, hindi ko natiis si ate. Sino pang sasama sa kanya kung hindi ako? Sinabi niya rin na binulungan siya ng kanyang mga gabay na baka sakaling magkita silang tatlo sa plaza kung maaga siyang pupunta doon. At hindi nga siya nagkamali. Ano pa bang nalilimutan ko? Nainagawan ka ng asawa ng ipinamamalengke mo. Rendel, Oh, wala na akong sinabi. Ano kayang mayroon? Minorca? Iha! Diyos ko naman, Minorca. Nagpakita ka pa talaga. Ay, ito namang ate ko. Lumuwag na yata talaga ang kwerdas ng utak.
Ay naku naman. Ninang, Iha, bakit hindi ka na nagpupunta sa akin? Namimiss kita. Hindi naman ako galit. Nakakaunawa ako. Gwapo ang asawa ko at bata ka. Kumpara sa matandang tulad ko, maghahanap talaga siya ng mas bata sa akin. Ano po kasi? Bago pa tayo maging lalong laman ng usapan, baka gusto niyong pumili ng lugar kung saan tayo hindi kita ng tao. Hindi na. Pauwi na din naman ako. Kahit saglit lang, Nek. Makamusta lang kita. Kayo ba ni Aldwin? Kumakain ba kayo ng mabuti? Sabihin mo sa kanya. Umuwi na sa akin. Kahit ikaw, pwede ka pa din sa bahay. Hindi po kasi. Danica, bitiwan mo si Minorca. Aldwin! Aldwin, sa wakas nagkita din tayo. Namiss kita. Kayo ni... Sinabi ko nang bitiwan mo si Minorca. Mahirap bang intindihin yun, ha? Kaya Aldwin, ano bang problema mo? Kinakamusta lang ni Ate Danica si Minorca. Huwag ka nang magalit, Rendel. Naiintindihan ko si Aldwin. Nag-aalala lang siya. Aldwin, hindi ko naman sasaktan si Minorca. Sa mata ng Diyos, anak ko siya. Dahil ninang niya ako. May magulang bang nananakit ng anak? Talaga lang, Danica? Totoo ba yan? Gusto mo bang bigyan kita ng trophy para sa Best Actress Award? Gago ka din ano? Matapos kang mga bit, ikaw pa tong matapang. Burahan kaya kita ng mukhang siraulo ka. Sinubukan ko siyang suntukin, dala ng galit ko. Pero magaling umiwas ang gago, Madam Venus. Hangin lang ang tinamaan ko. Sa pagbawi ko ng aking balanse, sa nalubong niya ako ng pangongwelyo. Gigil pero pabulong niya akong sinabihan. Pagkatapos ay pasalyan niya akong binitawan. Rendel, kung ako sa'yo, aakayin ko na yung ate mo pa uwi. Bago magwating-wating ang paningin ko. Tayo na, Minorca. Pero dapat kayo ang mag-usap ni Ninang. Ano bang... Tayo na sabi, bago pa maging drama ang sitwasyon. Ninang! Anong kaartihan na naman yan? Kung may nagawa ako na hindi mo nagustuhan o may ikinagalit ka man, Aldwin, humihingi ako ng tawan. Kung may di ka man nagustuhan sa akin, babaguhin ko. Yung bayad ba sa panggagamot? Gagawin kong 500 sa pagpapatingin. Aalis na ako. Minorca! Utang na loob, Aldwin, kausapin mo ko. Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Bakit ang inaanak ko pa? Ano bang meron siya na wala ako? Bigyan mo ng kahihiyan ang sarili mo, Danica. Nasagot na kita noon. Yun pa din ang sagot ko ngayon. Bumalik ka na. Kahit pa mambabae ka o mag-uwi ka ng babae sa bahay, hindi ako magrereklamo. Gusto mo kahit si Minorca pa? Alam ko naman na. Iuwi mo ng ate mo, Rendel. Pero sadya yatang manhid at bulag ang nagmamahal. Kahit pahiniyaan niya si Kuya Aldwin, humabol pa rin si ate. Tigmak ng luha ang mukha niya habang tinatanong ang siraulong lalaking yun. Di alintana ni ate na pinapanood na siya ng mga tao. Aldwin, Aldwin, kahit minsan ba minahal mo ko? Kahit kaunti, nagkaroon ba ako ng halaga? Yung samahan nating dalawa, ang 6 na taon na yun, wala bang saysay sa'yo? Danica, nagkakaroon lang ng saysay ang isang samahan kung yun ay itinatag sa katotohanan at katapatan. Pero sa pagitan nating dalawa, meron bang ganon? Anong sinasabi mo? Sana matutunan mo ng mahalin ang sarili mo. At sana matutunan mo na ang tunay na kahalagahan ng pagmamahal. Bilang kapatid, kahit half-brother lang ako, ang buong tiwala at simpatsya ay sa ate ko.
Bulag akong nagalit sa mga nanakit sa kanya. Pero nang marinig ko ang kalmanting sagot ni Kuya Aldwin, bigla akong nagkaroon ng alinlangan. Ano bang nangyayari? Parang may mali. Yun agad ang pumasok sa isipan ko. Ninasdan ko ang reaksyon ni ate. Kakaiba yun. Para siyang kinabahan. Namutla din siya ng bahagya. Hindi kita maintindihan. Ang pagmamahal, matiisin, may magandang loob. Hindi ito mapag-imbot, hindi mainggitin, hindi nagyayabang, hindi mapagmataas. Hindi ito nanghihiya, hindi ito sakim, hindi magagalitin, hindi manunumbat. Ang pagmamahal, hindi natutuwa sa kasamaan at palaging sa katotohanan lang. Aldwin, bakit? Ang pagmamahal ay mula sa Diyos at nilalang tayo ng Diyos. Palagi mong tandaan yan. Ano nga bang turo mo sa akin? Kung ano ang pinakawalan mo, 3 patong ang balik nito sa'yo. Hindi ko yan naririnig mula sa'yo. Oo, hindi ako ang dapat magsalita nito, hindi ba? Ako pa lang to. Ipinapanalangin ko ang iyong kaligtasan, Danica. At huwag na sanang mag-cross ang landas natin. Isinusumpa ko ang araw na ikinaksal ako sa'yo. Rendel, Ate, iuwi mo na ako. Ngayon na. Ayoko nang magtagal pa dito. Nang makauwi kami, nagsabi si ate na hindi siya maaring abalahin. Sinabihan niya ako na maglagay muna ng paunawa sa aming gate na hindi muna titingin o gagamot si Aling Nikay. Gapon lang siyang nasa gamutang kubo. Manakanak ang lalabas para kumuha ng mga dahon sa kanyang herb garden. Matapos kong ihanda ang pagkain niya, nagpaalam ako na aalis muna. Ingat ka lang, sabi niya. Pinuntahan ko si Minorca. nako, Rendel. Ano ba itong ginagawa mo? Makakaya mo bang pigilan ang sarili mo na hindi undayan ng suntok si Aldwin kapag nakita mo dito? Bahala na nga. Sandali. Rendel? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang pupunta dito ng papalubog na ang araw? Alam ko. Pero teka, papasukin mo na muna ako. Sige na, gawin mo na ang gagawin mo, hihintayin kita. Ano ba itong pinasok ko? Gunggong ka talaga. Alam ko ang lihim ni Minorca. Isa siyang aswang. Mga buhay na hayop lang ang kinakain niya. Hayaan niyong ibalik ko kayo 6 na taong nakalipas bago ang lahat ng gulong ito. Dumating ako sa bahay ni Ate Danica 2 buwan bago ang araw ng kasal niya. Isang hapon nakita ko na may kausap na babae sa plaza ang fiancé ni ate. Isang babae na bumihag agad ng puso ko. Aasahan kita doon. Hindi ako dadalaw, Aldwin. Pasensya ka na. Kahit ito man lang, magawa mo para sa akin. Para masabi ko sa sarili ko na talagang inayawan mo na ako. Aldwin, Kung hindi ka dadalo, iisipin ko na hindi mo ako kayang makitang mapunta sa iba. Na may pagtingin ka pa din sa akin. Na may pag-asa pa sa atin. umalis ka na. Hihintayin kita. Kapag hindi kita nakita, uurong ako sa kasal. Babalik ako sa'yo. Sinabi ko na nga sa'yo, tapos na ang lahat sa atin. Huwag mong saktan ng ninang ko. Kahit hindi ko inaral ang libro ng tatay ko, isusumpa kita. 10 ng sunod na henerasyon mo kapag pinaiyak mo si Ninang Danica. Kung ganun, pumunta ka. Patunayan mo sa akin
na wala ka na talagang pagmamahal sa akin. Tawagin niyo na akong stalker, chismoso at kung ano. Pero mula sa plaza, sinundan ko sila. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Minorca. Ewan ko ba, pero naramdaman ko agad na ayaw kong may ibang kasama si Minorca. Isa pa, mapanghinala ako. Kinutuban agad ako ng kakaiba. Pagkakita ko sa kanila, nang paalis na si Kuya Alduin, sumiksik ako sa pagitan ng mga puno at hinintay ko siyang makalampas. Nakaalis na ang kumag. Matignan nga kung anong sasabihin ng babaeng yun. Kapag lang talagang nalaman ko kung anong relasyon nilang dalawa, lagot kayo sa akin. Pero kakayanin ba ng puso ko? Bahala na nga. Tao po! Ha? Walang aso. Wala ding nasagot. Baka naman hindi ako naririnig. Aba, hindi nakalak? Grabing aso naman yun. Makaalulong akala mo may kung anong impakto sa paligid. Ibang klase din naman ang bahay na to. Tataas naman ang bakod. Ayos din sa firewall ha. Hindi man dadamay ng kapitbahay kapag nasunugan. Tao po! Naku po, may aso yata dito. Teka, kailangan ko ng patpat. Saan ba? Ayun! Wag! Wag! Aswang! Tulong! May aswang! Wag! Saan mo ko dadalhin? Wag! Hindi ako masarap. Sa kama lang. Masarap ako, oo. Pero hindi ang laman ko. Isang babaeng hubad na may magulong itim na buhok na parang buhok ng maisang nipis ng bawat hibla ang kumubabaw sa akin. May maliliit at matatalas na ngipin ng aswang, kulubot na mukha at ilong na parang sa baboy. Nang sumigaw ako, kinaladkad ako noong aswang. Natagpuan ko ang sarili ko na nasa likod bahay habang ang aswang ay naging tao na at nakasiksik sa may kulungan ng manok. Bertie, sorry. Pasensya ka na. Ikaw naman ang kinain ko ngayon. Kung kaya ko lang pigilan ang sarili ko, ginawa ko na. Damit! Magdamit ka! Huwag kang tumingin. Bastos! Manyak! Teka lang naman. Hindi makatarungan na paratangan mo ko na manyak ako. Ikaw tong humigit sa akin. Aswang! Shh! Huwag ka maingay. Parang awa mo na. Huwag mo kong isusumpong. Hindi ako kumakain ng tao. Mga hayop lang. Alis! Damit! Dibdib! Miss! Ha? Parang awa mo na, miss. Umalis ka sa pagkakakubabaw sa akin. Magdamit ka! Kanina pa nakiskis ang dibdib mo sa akin eh. Baka ako ang maging aswang kapag nagising ang halimaw ko. Ay, sorry. Ay, damit? Saan ko nga ba nailagay yun? Isuot mo na muna ang polo ko. Sa palagay ko, pwede na yung magsilbing mini dress sa'yo. Salamat. Anong pangalan mo? Alam kong may ugnayan kayo ni Kuya Alduin. At alam kong ninang mo si Ate Danica. Kilala mo si Ninang? Parang awa mo na. Huwag mo ipapaalam sa kanila ha. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong isusumbong. Takot akong mamatay. Hindi ako masamang tao. Bente-uno ako noon at isa po akong anime fan. At nanonood din ako ng hindi pambatang anime. Sa mga palabas na hindi pambata, ilang babae na ang napahamak sa linyang gagawin ko ang lahat. Napailing na lang ako sa kagaguhan ko nang maalala ko yun. Babaeng hubad na may ganoong linyahan. Kung isa akong karakter sa pangmatandang anime, baka kung saan na humantong ang lahat. Buti at hindi. Wala akong kailangan gawin. Meron pala.
Kausapin mo lang ako. Okay na ako dun. Talaga? Oo. Itong panyo ko. Gamitin mo na din. Salamat. Ako si Rendel. Stepsister ko si Ate Danica. Ikaw, sino ka ba? Ako si Minorca. Nina ko ang ate mo. At ex-boyfriend ko si Aldwin. Ano? Teka. Naguguluhan ako. Paano nangyari na sila ang ikakasal? Ang laki pa ng agwat ng edad nila. 8 taon. Ilang taon ka na ba ngayon? 21. Magkasintanda tayo kung ganun. Ganun ba? Mabuti pa, pumasok ka na muna sa bahay. Pagpalit ka ng maayos na damit. Gusto mo tumuloy ka na din? Ganito ka ba talaga? Bakit? Hello, estranghero ako. Ano naman? Sabi mo kapatid ka ni Ninang, di ba? Mabuting tao si Ninang. Hindi mabuting tao ka din. Paano kung masamang tao pala ako? Na nagsisinungaling lang ako? Hindi ka amoy masamang tao. Alam niyo po ba yung pakiramdam na gusto kong sampalin ang sarili ko? Dahil nang sabihin niya ang mga salitang yon, unti-unting may nagigising sa akin. Bakat ang bawat detalye ng katawan niya sa polo ko na kulay puti. At sa bawat galaw niya, sensual ang dating nun sa akin. Kaya naman nung bumahing siya, ginawa ko ng dahilan yon para magbihis na siya. Oh, uminom ka muna. Siya nga pala, saka ko na ibabalik yung polo mo. Lalaban ko muna. Sana ngayon na ibalik. Kahit wag na. Maaabala pa kita. Hindi, bilang pasasalamat ko na din. Sige, Yung tungkol sa pagiging aswang ko. gusto kong malaman. Bakit? At paano? Albularyo si Ate Danica. Bakit hindi ka lumapit sa kanya? Ayoko mapahamak si Ninang. Paano mapahamak? Unti-unti kong binabasa ang libro ng tatay ko. Isa siyang magaling na manggagamot noong nabubuhay pa. Pero nang tangkain ni tatay na alisin ang pagkaaswang ko, unti-unti siyang nanghina at hanggang sa mamatay. Alisin? Ayon sa tatay ko, isang masamang tao ang sumumpa sa nanay ko. Habang nasa sinupupunan ako, isinumpa ako ng maging aswang. Gumawa ng ritual ang tatay ko at sinubukan yung alisin. Ganun ba? Sa huling hininga ni tatay, humingi siya ng tawad sa akin. Sabi niya tanging ang pagkain ko ng tao ang naalis niya. Pero hindi lubosang naalis ang aking pagkaaswang. Kaya pala. Kapag nagugutom ako, hayop lang ang tanging nais kong kainin. Kapag nabubusog na ako, agad akong bumabalik sa pagiging tao. Isa pa, mga uri lang ng ibon ang kaya kong kainin. Ilalapit kita kay ate. Lahi kami ng magagaling na albularyo at albularya. Pati ikaw? Hindi. Kolorum ako eh. Kolorum? Bantilaw. Hindi seryoso, ganun. Marunong ako magdasal, tumawag, pero hindi kasing tindi ni na Ate Danica na mabibigat ang dala. Buti ka pa. Ako kahit konti, hindi ako natuto. Kaya ko mang humawak ng mga halamang gamot pero saglit lang. Hindi nga ako makapagsimba. Magkakasakit ako. Kahit ang magrosaryo, hindi ko magawa. Kung ganun, bakit ayaw mong humingi ng tulong kay ate? Tutulungan ka nun. Hindi siya ganun kahina. Hoy pero hindi ko sinasabi na mahina ang airpods mo. Mahina talaga si tatay mula pagkabata. Pero ipinagpatuloy niya ang espiritual na pamana ng mga magulang niya. At sa tanong mo, yun ay dahil pinasumpa ako ni tatay na hindi ako lalapit kay Ninang. Na ililihim ko lang ang kalagayan ko. Pinasumpa? Oo. Una habang nalalagutan siya ng hininga. Tapos ibinili niya na sa oras na mawala siya, dapat akong sumumpa sa kabaong niya. Ang pagsumpa sa kabaong ng namatay ay mas mabigat pa sa pagsumpa at pangangako sa taon paalis. Noong mga sandaling yun, isang palaisipan sa akin kung bakit ipinagawa yon ng tatay ni Minorca. Bagay na wala akong kaalam-alam, nababago sa pananaw ko sa buhay ang katotohanan kapag nalaman ko. Pero mamaya pa yon. Sa ngayon, ang tungkol kay Minorca muna.
Ano naman ang istorya sa inyo ni Kuya Aldwin? Magkababata kami. Patay na. Sa mga anime, laging nananalo ang usa na Jimmy o yung mga childhood friends. Tapos mag-ex pa sila. Ano nang laban ko? Ang sakit. Bakit mo siya hiniwalayan? Ayoko na magkaroon ng buhay na kasumpa-sumpang buhay. Tsaka, dahil aswang ako, may kamatay na mahahawa siya sa akin. Kami sama, Lord God, Buddha, Allah. Ibig sabihin, hindi pa nila ginagawa. Ang swerte mo, Shonen. Ibig mong sabihin, Kahit halik, hindi namin magawa. Saglit lang din naman kasi maging kami. Siguro mga buwan. feeling ko bida ako sa NTR at ako ang mananalo. Pero mahal mo pa din siya. Mahal ko siya, pero hindi na sapat para naisin ko pa na nasa buhay ko siya. Ayokong dumating ang punto na ipanghihinura niya ako sa oras na malaman niya kung ano talaga ako. Paano kung may lalaki na dumating sa buhay mo na handa kang tanggapin? Tanggapin man niya ako, handa ba siya sa katotohanan na ang tanging pamimilian lang niya ang pagsasama ng walang sexual? O mahahawa na lang siya sa akin? Sabihin na natin na ganun nga. Sa mga nobela at istorya lang ang mayroong ganun. Paano kung mayroon? Idagdag ko na din ang lalaking handang hanapan ka ng lunas. Baka ako na mismo ang magtali sa kanya sa akin. Pipikutin ko ang ganong klase ng lalaki. Pero biro lang yun. Magkatotoo man ang sinasabi mo na may ganong lalaki. Hindi ko siya itatali sa akin. Pero habang buhay ko siyang pasasalamatan. Sa ganong paraan kami nagkakilala at naging close kami, Madam Venus. Close na may mga pagkakataong sa kanya ako natutulog. Pinapanood ko siya ng ilang anime na meron ako. Pero hindi yung pang matanda, mga wholesome lang. Uso ang VCD noon at opo, isa akong pirata. Namimili ako sa Quiapo. Ang babaw din ang luha niya hanggang sa dumating ang kasal ni na ate. Ayaw niyang dumalo pero hinikayat ko siya. Ang ganda ng storya. Talaga ba? Hindi ba parang kuloko yung lalaki? Hindi naman. Nakaka-relate ako sa kanya. Ayaw niya lang mapahamak si Sophie gawa ng kadiliman sa pagkatao niya. Si Ate Danica yung Witch of the Waste. Hoy, grabe ka naman. Hindi no? Susumbong kita kay Ninang. Ay wag! Baka gawin akong palakanon. Alam ba ni Ninang na natutulog ka dito? Mamaya, mabigla na naman yun. Kagaya nung nalaman niya na magkakilala na tayo. Hindi. Ang totoo niyan, ang palusot ko. Sa kabarkada ako natutulog o kaya ay kinatatay. Sa bagay, tama na ilihim na lang natin. Nag-aalala ka sa mararamdaman ni Kuya Aldwin? Hindi ako bulag at manhid para sabihin hindi. Ayokong mabanggit pa ako sa bahay ninyo. Alam kong umaasa pa din si Aldwin. Pero naging sila na ni Ninang. Kaya tama na yun. Umatan ka sa kasal. Ano? Ayoko nga. Bakit? Dahil umaasa ka pa din na magkakabalikan kayo? At baka sumigaw ka bigla ng itigil ang kasal? Hindi. Sa totoo lang, hindi na ganun katindi ang sakit. Natanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Pero, paano kung pagmula ng gulo yung presensya ko? Kapag binabalikan ko ang pangihikayat ko kay Minorca na umattend sa kasal ni na ate, nais kong batukan ang sarili ko. Dahil kung di siya dumalo, hindi siya may imbitahan ni ate na tumuloy sa amin. Hindi siguro magkakaroon ng tsansa ang dalawa na magkaroon ng pagkakataon na makagawa ng kasalanan. 6 na taong masayang samahan hanggang sa sumabog ang chismis na nakikita sina Minorca at Kuya Aldwin na lihim na nagkikita. Kanina, muntikan ko nang gawing palakas si Aling Shoneng. Bakit? Ang gagang yon. At ipinagkalat na aswang daw itong inaanak ko. Hayop na yon. Sorry po. Teka, ikukuha kita ng bagong kutsara. Talaga? Dati pa yun ah. Oo, salbahing yon. Mula nung magpakita itong si Minorca sa plaza. Noong araw ng kasal natin. Abay, kumakalat na ang chismis na yon.
palibhasa hindi naglalabas ang batang ito eh. Porket hindi na lumalabas ate, aswang na. Ay, Rendel, ibang tao sa probinsya. Lahat na lang pag-uusapan. Lumalabas naman po ako, Ninang. Kapag po nandito ko sa inyo, nakakalabas po ako. Minsan po sinasamahan po ako ni Ninong. Isa pa yan, kumakalat sa mga alingas-ngas na kinakalantari daw nitong ninong mo. Po, naku po hindi po. Wala pong ganun, Ninang. Ako pa ba maniniwala sa ganon? Ay, lintik na yan ah. Sabi ko nga, baka naman pinagbibintangan kayo dahil noon ba kayo close bago pa ako niligawan nitong Aldwin. Huwag na lang patulan. Pero nakakapag-alala din ha, yung mga ilang sinasabi nila. Darating ang araw na mababalita ako bilang albularyang iniwan ng asawa para kumabit sa aswang. Mga impaktang yon. Pasakitin mo nga ang tiyan, Ninang. Uy, masama yun. Ay nako Iha, kung para sa'yo, uputulan ko pa talaga ng dila ang mga yon. Ninang wag. Sabi po ni tatay, masama po ang manakit gamit ang espiritual nang dahil lang po sa personal na galit. Ang tatay mo, ubod ng bait yon. Sayang at maaga siyang umalis. Parang nagseselos yata ako. Mwah. Wag. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. O siya, tapusin na natin ang pagkain natin. Sa mga panahon na kailangan kumain ni Minorca, sinasamahan ko siya. Paano namang hindi? Ilang minuto lang niyang lalapain ng hayop. Tapos ilang oras na niyang iiyakan. Kaya tinutulungan ko din siyang ilibing ang mga yon. Sa tuwing gagawin namin yon, feeling main character ako. Dahil kaming dalawa lang ang nakakaalam ng lihim niya. Huwag mo na kayang pangalanan. Paano ko naman sila aalagaan? Basta huy-huy lang? Huwag mo kasing gawing pet. May pet ba na nilalapa? Anong kakainin ko? Bumili ka ng malalaki. Sabi ni tatay, huwag ko daw gagawin yun eh. Mahahalata ako. May mga alingas-ngas din naman. Kita mo ang chismis, aswang ka daw. Kung magkulong na lang kaya ulit ako sa bahay namin ni tatay. Bakit mo gagawin yun? Nagsimula lang naman ang lahat ng chismis nang magpakita ako sa simbahan. Yun ang iniisip ko eh. Sinong ogag bang nagpapakalat ng chismis? Dahil kung pagbibintangan ka, dapat isang diwata ang nagpakita sa simbahan. Bumabanat ka na naman ha? Baka lang lumusot. Ito naman. Maayos ang lahat. Sana. Hanggang sa isang gabi bago mahuli si Kuya Aldwin at Minorca, may nangyaring kakaiba sa bahay namin ni na Ate Danica. Unang Biyernes, madaming kliyente si ate. May parosaryo. Wala si Minorca noon, nasa sariling bahay niya. Wala rin si Kuya Aldwin, lumuwas ng Maynila. Sa kalagitnaan ng pagrorosaryo, isang kliyente ang nakibanyo at nasa bandang likod bahay namin ang banyo para sa bisita. Nang biglang, Makikibanyo po kayo? Doon po sa likuran. Tumbukin niyo lang po ang daan na yan. Pagdating sa dulo, nasa bandang kaliwa na po ang banyo. Saan ang punta ni Aling Luna? Gusto na magbanyo. Kanina pa daw puputok ang pantog niya. Ako, si Aling Luna yun ah. Aling Luna! Inong ko po! Aswang! O poderoso Vota, ayudadme, palayasin po ninyo ang aswang! dahil sa nangyari, hinabol ng mga tao ang aswang. Doon ako nagtataka, Madam Venus. Ang aswang po ay tumakbo pa ibayo sa amin bandang kaliwa. Pero isa sa mga tao ang nagsabi na pakanan yun pumunta. At ang tinutumbok nila ay ang bahay sa dulo, kung saan naroon ang bahay ni Minorca. Natapos ang lahat ng umawat si ate. Hindi siya pumayag na pasukin ang bahay. Ano kayang nakain naman ng mga yon? At sa bahay pa talaga ni Minorca ang pinunteriya? Hindi kaya bulong iyon ni Aling Shoneng? Baka po sobrang tuwa nun kay Minorca. Close talaga kayo ng inaanak ko, ano? Gusto ko siya ate.
Hindi naman nakakapagtaka. Mabait na bata yun. Gusto ko siya bilang babae, ate. Ah, ganun ba? Alduin, ikaw na ba yan? Oo, ako nga ito. Bakit? Ay, bakit hindi ka man lang dumaan dito sa kubo? Pagod ako eh. Ang haba ng biyahe. Grabe ang traffic sa Maynila. Ay, ganun ba? O sige, pahinga ka na. Kuya Aldwin, anong nangyari sa braso mo? Ang laki ng sugat. Napano ka? Ay, naku po, oo nga. Madali ka, Rendel. Kumuha ka ng dahon ng malunggay, dikdikin mo. Lagyan mo ng isang kurot na asin at itapal mo sa sugat ng kuya mo, dali. Hindi na. Huhugasan ko na lang ito. Gagaling din naman ito makalipas ang ilang araw. Abay na mamaga nga. Kung may pera lang ako, isusugod na kita sa doktor nako. Pero wala nga, di ba? Lagi namang wala. Dahil hindi ka nagpapabayad sa serbisyo mo. Alam mo naman ito dati pa, di ba? Oo naman. Ang hindi ko alam ay ang paggamit mo sa personal na pera ng bahay para gastusin sa mga kliyente mo. Ikaw na ang napagod. Ikaw pa ang napeperahan. Ay, siya tayo na ha. Sasamahan na kita sa kwarto. Minor ka? Bakit? Rendel, tulungan niyo ko ni Ninang. Ay, bakit? May nangaakit po ng bubong ko. May aswang po sa bahay. Isang malaking parang aso na aswang. Namumula po ang mata at naglalaway. Yun ang itsura ng umatake kay Aling Luna na aswang. Talaga palang sa bahay ni Minorca nagpunta. Pero bakit? Sa awa ni ate kay Minorca, doon na niya ito pinatulog sa bahay. Wala kaming kaalam-alam na ang susunod na sikat ng araw ang magbibigay tuldok sa 6 na taong pagsasama ni Ate Danica at ni Kuya Alduin. Umaga. Maaga kaming nagising lahat, katulad ng nakagawian namin. Magkatulong kami ni Minorca na naghanda ng umagahan. Ilang oras pa at nagpaalam kaming saglit ni ate na pupunta sa plaza. Mamimili ng ikmo at bunga ni ate dahil naubos noong nagdaang gabi. Sakay na kami ng tricycle nang mapansin ni ate na nalimutan niya ang wallet niya. Pinabalik namin ang tricycle at doon na nangyari ang gulo. Ate, nakakalimot ka na. Senior moments ah. Ay, puro ka katarantaduhan. Minorca! Alduin! Baka nasa kwarto si Kuya Aldwin. Oo nga. O sige, pupuntahan ko na lang para makuha ko na din ang wallet ko. Anong ginagawa niyong dalawa? Talagang sa kama pa natin, Alduin! Minorca! Bakit? Ate, bakit? Anong ginagawa ninyo? Baboy ka, Kuya Aldwin! Bakit si Minor ka pa? Rendel? Hindi. May mga... Bakit? Bakit naman hindi? Nabanggit ko na sa'yo minsan, di ba, Danica? Dati kami magkasintahan ni Minorca. Ano ba, Alduin? Ninong! Huwag mo kang ganyan ni si Ninang! Ninong pa talaga? Naikama ka na, pero ninong pa din. Ibang klase ka. Rendel, pakinggan mo muna ako. Ang totoo. Ano pa bang totoo? Kung di ang nakikita mo. Ayop ka! Rendel! Rendel, huwag ka manakit! Rendel, huwag mong saktan ang kuya mo. At ikaw, baka naman may kaunting delikadesa ka. Umalis ka muna. Ahas ka. Pagkatapos noon ay nag-alsa balutan na si Kuya Alduin. Kumalat ang balita na ang albularya ay iniwan ng asawa niya para kumabit sa aswang. At balik na tayo sa kasalukuyan. Nakaupo ako malapit sa may likod bahay ni na Minorca. Hinihintay siya na matapos kumain. Kung bakit ako nandito, ewan ko. Siguro naghahanap ako ng sagot. O baka gusto ko lang siyang makita dahil nangungulila ako sa kanya. Sunod na ang mga hikbi. In 3, 2, 1... Mark, sorry. Sinikap ko naman ng ilang linggo na huwag kang kainin eh. Pero heto, nangihina na naman ako.
Bumigay ako sa aking pagkaaswang. Patawarin mo ko. Pinapangalanan mo pa din? Sabi ko sa iyo, wag na eh. Ayan, tandaya ka na naman. Wag. Please, wag. Papasok muna ako sa bahay mo, pwede? Kukuha ako ng pambalot sa kahubdad mo. O sige. Pagpasok ko sa bahay niya, ganun pa din ang ayos noon. Ang huling VCD na pinanood namin naroon pa rin. Walang bakas na may lalaking nakikituloy doon. Nagtaka ko, anong ibig sabihin nun? Nang balikan ko siya, nakatalong ko pa rin siya. At hindi yun nakatulong sa katinoan ko, Madam Venus. Sabihin niyo na po na bad ako, pero nag-init talaga ako. Paglapit ko sa kanya, hinalikan ko siya. Anong ginawa mo? Baka mahawa ka sa akin. Hindi ako naniniwala na may nangyari sa inyo ni Kuya Aldwin. Hindi ka marunong humalik eh. Kasi first kiss ko yun. Pero hindi na yun mahalaga. Ano ba yung sinasabi mo? Siraulo ka ba ha? Bakit mo ginawa yun? First kiss? Totoo? Ako ang una? Nakikinig ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Tayo na, puntahan natin si Ninang. Luluhod ako basta gamutin ka lang niya. Una ako. Ako ang una. Woo! Ay, bakit ka nananampal? Sorry kasi hindi kita kasi makausap ng matino eh. Ay, ano ba? Seryoso ito. Paano kung mahawa ka sa akin? Hindi ko mapapatawa ng sarili ko. Sabi mo, dalawa lang ang pamimilian ng magkakagusto sa'yo, di ba? Ang walang sexual o ang mahawa. Handa ako mahawa. Basta makasama lang kita. Pero huwag ka mag-alala. Hindi lang naman katawan mo ang habol ko. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait ha? Hindi ito ang buhay na para sa'yo. Tama ka, hindi nga ito. Kung hindi kita makakasama, hindi nga ito para sa akin. Minor ka, mahal kita. Noon pa. Unang kita ko pa lang sa'yo, nahulog na ang loob ko sa'yo eh. Tulala siya. Tulala din ako. Dahil nabitawan niya ang kumot na pinambabalot ko sana sa kahubdan niya. Sa ilalim ng sinag ng buwan, may Diyosa siya sa aking paningin. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit, pero natagpuan ko na lang na magkahinang ang aming mga labi. Nagsasalo ng mainit na hininga. At sabi nga ng ilang pilosopo, naghahawahan ng bakterya sa bibig. Nang biglang, Aswang? Oo, malapit na akong maging aswang. Gusto na kitang kainin dito. Hindi! Ayun o! May aswang! Dito ka sa likod ko! Rendel, pabayaan mo na ako! Tumakbo ka na! Hindi no! Bakit ako tatakbo? Dito ako! Pagkakatiwalaan din naman ako kahit kolorom ako, no? O makapangyarihang bathala! Ang inyo pong abang lingkod ay humihingi ng awa. Inyo pong parusahan ng kampon ng kadiliman na sa amin ay nagbabadya. Anong ginawa mo? Sa mahihinang aswang tumatalab ang mga simpleng pangungusap. Ang laman ng papel na siyang binuga ko sa aswang ay apog. Galing yun sa basket ni tatay. Nagbaon ako ng ilang dukot. Kuya Aldwin? hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Aswang si Kuya Aldwin? Ibig sabihin ba nun? Ay aswang na si Ate Danica? Aswang na albularya? Paano pa niya nahawakan ng mga halamang gamot? Isa lang ang sagot. Ang makausap ng matino si Kuya Aldwin. Ano ito? Bakit ako nakatali? Minor ka. Rendel, anong ibig sabihin nito? Wala kang pamimilian.
Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Kung di, gigilitan kita ng liig. Kailan ka pa aswang? Hinawaan mo ba si ate ng pagkaaswang mo? Ako pa talaga? Ayos ka lang? Kasabay mo akong kumain. Nilalantakan ko pa ang bawang. Kung ganun, paano ka naging aswang? 3 buwang nakalilipas. Kasabay ng pagkawala ng gayuma ng ate mo sa akin. Naging aswang ako. Ano? Gusto mo yatang patayin na kita ngayon din eh. Ang ate mo ang may gawa ng lahat ng ito. Maging ang pagiging aswang mo, Minorca. Paanong... Naging mahina ako. Kung sana inalam ko kung bakit mo ko hiniwalayan. At sana hindi ako naghanap ng aalo sa puso kong sugatan. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pagpaliwanag ka! Nanggigigil ako sa'yo! Kung may dapat kang kagalitan, yang impact ang ate mo na ilang dekada nang nangwawalang hiya ng mga tao. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako ang unang asawa ng ate mo. Ano? Nasa bulsa ko ang isang itim na kwaderno. Isang talaan. Diary. Hulaan mo kung kanino. Diary ni ate. Parang sasabog ang ulo ko sa nalaman ko. Panay din ang iyak ni Minorca sa nalaman niya. Magkakaibigan sina Ate Danica at ang nanay at tatay ni Minorca. Malaki ang gusto ni Ate Danica sa tatay ni Minorca, pero ang pinili nito ay ang nanay niya. Dala ng galit ay isinumpa ni Ate Danica ang sanggol na si Minorca. Wala pa lang sa sinapupunan, isinumpa niya ito na maging aswang. Ang tatay ko, kaya pala siya tuloy ang nanghina, ay dahil inihiling niya ako. Tahan ka na. Nahihiya ako sa'yo eh. Hindi ko akalaing may halimaw akong ate. At ang pagkabulok ng matris ng ate mo na naging dahilan ng operasyon niya at kawalan niya ng kakayanan ng magkaanak ay ang hataw niya sa ginawa niya kay Minorca. Isang malaking kasalanan ng kumantika ng sanggol at mga bata. Buti nga at ganun lang ang inabot niya. Pero paano ka naging aswang? Bakit ikaw? Dahil totoong pinahalagahan ako ni Danica. Minahal niya ako ng tapat. At dahil sinumpa niya ang sanggol na pinakamamahal ng magulang mo, nangyari ang masakit na ganti. Ang balik ng sumpa. Aldwin, paano ka na? Ano na mangyayari sa'yo niyan? Ano pa? Di aswang. Ganun na lang. Ngayon, nauunawaan ko na bakit mo ko hiniwalayan. Sinabi mo din na sa isang babaeng hindi anak ng albularyo ako magkakagusto. Pero pinatos ko ang ninang mo. May binanggit kang gayuma. Anong ibig mong sabihin doon? Nandyan sa diary ng ate mo. Ginamitan niya ako ng ritual na pinauusukan sa sinaing ang larawan ng tao na nais mong gayumahin. Kinakabitan yon ng as-is at tinatawag ang buong pangalan tuwing lulubog ang araw. Para hindi ako maalis sa isipan ni Aldwin dahil unang kita ko pa lang doon sa lalaking kasama ng peke kong inaanak. Ano? Diyos na mahabagin! Anong ginawa mo, Ate Danica? Oo, hindi niya inaanak si Minorca. Hindi yun sinabi ng ama mo sa'yo dahil natatakot siya. Nasaktan ka ni Danica gamit ang espiritual na... Kima, sobra-sobrang kasalanan niya. Ginamitan ka niya ng orasyon tuwing hapon. Tinira ka pa niya ng hima. Bakit niya nagawa to? Galit, selos, paghihigante, at baling uri ng pagmamahal.
Isang pagmamahal na walang patnubay ng may kapal. Mali ako. Hindi kay Aldwin galit ang tatay, kundi kay ate. Alam ni tatay na hindi totoong pagmamahal ang namamagitan sa kanila, kung hindi gayuma. At sinikap ni tatay na mapigilan si ate, pero hindi nakinig sa kanya. Ako din. Akala ko talaga sa akin galit ang airpods nyo. Natakot din ako na baka kulamin ako ng tatay nyo. Pero anong totoong nangyari nung umaga na yun? Bakit ka nakakubabaw kay Minorca? At bakit hawak mo din ng pang-ibabang panloob niya? Ganito kasi yon. Ayon kay Kuya Aldwin, rindido na siya kung paano niyang mahihiwalayan si Ate Danica. Dahil nga sa aswang na siya, nagbago ang lahat nang makita niya ang diary ni ate at mabasa ang laman noon. Nais niyang mailayo na rin si Minorca sa bahay ni ate dahil baka mapahamak pa ang dating nobya. Hayop! Napaka-demonyo mong babae ka! Demonyo! Naglilinis po ako ng mga muebles nang marinig ko may sumisigaw. May problema po ba, Ninong? Aldwin. Tawagin mo akong Aldwin. Katulad dati. Alam mong hindi yun tama. Ninang ko ang asawa mo. Dapat lang kitang igalang. Kung ganon, inaanak, baka pwedeng hilutin mo sa batok si Ninong. Parang masakit eh. Saan ba? Dito o dito? O nasa may parting likod mo? Yan. Diyan. Ang sarap mo pa din magmasahe. Parang magic. Dito ba? Parang ang tigas nga ng batok mo. Anong ginagawa mo? Wag! Umalis ka! Naririnig ko na si Ninang. Umalis ka na sa ibabaw ko! Pasensya ka na, Minorca. Ito lang talagang naiisip kong paraan. Kamuhian mo na lang ako. Wag! At doon nahuli ang dalawa. Napineke lang pala ni Kuya Aldwin ang lahat para mapalaya si Minorca at para may matindi siyang dahilan na makaalis. Dahil hindi na niya masikmura ang makasama pa si Ate Danica kahit isang minuto pa. Minorca, bakit mo sinampal si Aldwin? Para yan sa ginawa mo sa akin nung araw na yon. Hindi mo alam kung anong uri ng takot at pandidiri ang naranasan ko. Parang hindi ko yung nakilala kong tao. Hindi mo man tinotoo pero... Oo. Nauunawaan ko. At para ito sa pagpapatawad ko sa'yo, nalulungkot ako sa sinapit mo. Totoo yan. Kung may maitutulong lang sana ako sa'yo. Salamat. Lumabas ka diyang babae ka! Minorca, ibalik mo ang asawa ko! Malande! Higad! Lumabas ka dyan o sisilabang ko tong gate mo! Palande! Ubod ka ng kate! Kiri! Mas makati ka pa sa tinas ng babae ka! Ibalik mo ang asawa ko! Sumugod na siya. Aharapin ko siya. Sasamahan kita. Haharap na din ako. Nilabas namin si Ate Danica na halos gibain na ang bakal na gate. Nang makita niya kaming tatlo, nanlisik ang mga mata niyang puno yun ng galit. Kulang na lang lamunin kami ng mata niya. Nang ipaalam ni Kuya Aldwin kay Ate Danica na alam na niya ang lahat, halos mapigtala na ng katinuan si ate. Panay ang hingi niya ng tawad at pagmamakaawa na balikan siya ni Kuya Aldwin. Gagamutin kita. Pangako. Ibabalik kita sa dati. Bumalik ka lang sa akin, ha? Sige na. Tulad ng dati. Tayong dalawa. Yung mahal natin ang isa't isa. Danica, hindi na ako makakabalik bilang tao. Nang gabing umuwi ako ng unang Biyernes, nakalapa ako ng tao nang lumuwas ako sa Maynila. Isa pa, sa simula pa lang, wala nang pagmamahal sa atin.
Walang pagmamahal sa gayuma. Hindi yan totoo. Hindi ka halimaw para bumigay ng ganon-ganon lang sa pagkaaswang. Sinasabi mo lang yan para sukuan kita. Pwes, hindi ako susuko. Oo. Totoo ang sinasabi ko. Ako ang umatake kay Aling Luna. Pupuslit sana ako pa uwi. Pero nakita niya ako. Isa pa. Kaya nga may sugat ang braso ko. Dahil sa tama ng asin. Dahil pa, tanggap pa din kita. Altuin, magsasama pa din tayo, di ba? Ano kung aswang ka? Albularyo ako. Mapoproteksyonan kita. Hindi na pwede. Hindi na din kita kayang makasama. Nasusuka ako. Maisip ko lang kung anong ginawa mo. Ang mga pinagagawa mong kasamaan. Ang paggamit mo ng gayuma sa akin. Ikaw na impacta ka. Bakit ba hindi ka nalang mawala? Ikinalat ko na aswang ka. Sumigi ka pa din sa pagtira sa akin. Kayo ang nagpakalat na aswang ako? Abay natural. Para manatili ka dito. Huwag kang lumabas. Buisit kang babae ka. Bakit ba naging kamukha ka ng ina mo? Bitiwan mo siya. Huwag kang nananakit. Ganon. Pinipili niyong makasama ang impaktang yan. Ganon ba? Ang inilabas ni Ate Danica ay isang manika. Manika na kawangis ni Minorca. May nakakabit din doong buhok na totoo. Ang aming albularya, naging mangkukulam na. Ninang! Kasalanan pong malaki yan sa Diyos! Ipakta ka! Kung iiwanan lang din ako ng mga tao, gawa mo! Ito ang sayo! Danica! Hayop! Taksil! Oo, hayop ako. Pero ikaw, ang tawaging demonyo ka, hindi pa sapat. Hindi ko na kaya! Aray ko! Kunin mo ang manika, pero wag mong bubunutin ang mga karayom. Ano? Nagsisisigaw na si Minorca sa sakit. Mapapahamak si Minorca kapag binunot yan. Kailangan kusang alisin niya ni Ate Danica. Tama! Ako lang ang pwedeng mag-alis niyan. At hindi ko yan aalisin. Mamamatay ka na. Magsama na kayo ng ama mo na dumurog ng puso ko. Demonyo ka! Tumatakas siya! Wag na, kailangan nating magamot si Minorca. Aray ko! Tricycle! Dali, sa 7. Nakaalis na siya. Bakit mo ba ako pinigilan? Ngayong gumamit na ng manika si ate, hindi na siya makakapanakit pa kay Minorca kung hindi niya gagamitin ang manika na nasa sa atin na ngayon. Tulungan niyo ako! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Minorca, Dadalhin natin siya kay tatay. Buti na lang at nasa kabilang barangay lang si tatay namin. Nasa dulo nga lang ang bahay niya. Pagdating namin doon, agad siyang pinainom ng pampatulog ni tatay. Naglatag ng itim na tela kung saan inihiga namin si Minorca. Magagamot niyo ba siya, tay? Oo, pero may problema ako. Aswang ang bata na ito. Hindi ko siya magagamot hanggat hindi ko naaalis ang pagkaaswang niya. Sunog yan kapag nagkataon. Pero kailangan na may sasambot nun. Ano? ang pagiging aswang ni Minorca ay dahil sa sumpa. Ang pagkaaswang ko dahil din sa sumpa. Parehas lang din ang pinanggalingan. Palagay ko naman, uubra. Isa pa, hindi na ako makakabalik sa pagiging tao. Pakinabangan niyo na ako. Parinig ka at pupulsuhan kita. Ayon sa tatay namin, tama ang sapantahan ni Kuya Alduin. Agad na naganda si tatay sa gagawin niya. Pero nagbabala siya kay Kuya Alduin. Pwede niya ikamatay ang mangyayari. Isang matapang na, handa po ako lang, ang sagot niya. Sigurado ko ba dito? Oo, tama na ito sa akin. Ito ang aking huling serbisyo kay Minorca. Bayad ko sa panloob niya na sinira ko. Gago. Rendel, pakialagaan mo siya ha. Ito naman, parang desidido ka nang mamatay ah. Huwag ganyan. Basta, ikaw na ang bahala ah.
Huwag mo siya paiiyakin. Kung hindi, ako ang unang aswang na mumultuhin ka. Habang buhay ka mag-aabang. Dahil kahit kulubot na kami, palagi ko siyang pangingitiin. Nang tawagin siya ni tatay, walang bakas ng takot sa mukha na lumapit si Kuya Aldwin. Kita ko ang pagkasunog ng balat niya nang pahawakin siya ni tatay ng benditadong lubid. Kailangan yun bilang tulay. Itinali ang kabilang dulo noon sa pulsuhan ni Minorca. Ngayon na, Aldwin! Tawagin mo ang buong pangalan ni Minorca ng 3 ulit at pabalikin mo siya sa liwanag di Bathala. Minorca! Lisanin mo ang dilim! Magbalik ka sa liwanag ni Bathala! Anong... Aldwin? Hindi! Masaya ako na sa huling pagkakataon, bago ako pumanaw, muli kong narinig na tinawag mo ko sa aking pangalan. Aldwin, wag! Tapos na. Naalis na ang sumpa ng aswang sa iyo, Iha. At sa iyo, Aldwin, nawa ay maawa sa iyo ang mga espiritu, elemento at engkanto na nakarinig sa akin at nakasaksi ng nangyari. Gabayan ka nila sa iyong paglalakbay. Pagkatapos noon, pinagpahinga ni tatay ng isang gabi si Minorca. Pinagsuot siya ng pula upang makontra ang masamang dala ng manika ni Ate Danica. Panay ang hingi ng tawad ni tatay kay Minorca. Iyang-hiya siya sa mga nagawang masama ni ate. Nang matapos ng gamutan, sinabi ni tatay na masama ang magiging epekto noon kay ate. Pero hindi niya sinabi sa amin kung gaano kalala. Bukas, papasok ba tayo? Kung ayaw mo, tatawag na lang ako ng tao. Nandito na tayo eh. Tsaka gusto ko ding malaman kung ano kayang nangyari kay sa ate mo. Hindi ko alam. Sabi ni tatay, masama daw. Nung tanungin ko naman, sabi lang niya kung nabuhay daw si ate, siguradong hihilingin na lang niya na namatay siya. Ganon kasama? Kawawa naman siya kung ganon. Kahit anong hirap ng buhay, masarap pa din ang buhay ka at humihinga. Ano kayang parusa ng buhay na nanaisin mo na lang na mamatay? Hindi ko alam. Ayaw sabihin ni tatay. Nung namilit ako, nasabihan pa ako na sadista daw ako. Parang nagtatanong lang naman. Oh, bakit ka huminto? Natatakot ka ba? Gusto mo, ako na lang? Hindi naman. Pero naisip ko kasi, kung gusto ko ba talagang makita ang sinapit niya, kakayanin ko ba? Natatakot din ako sa magiging reaksyon ko. Paano kung tumawa ako o kaya mag-hysterical ako? Dahil? Oo, masama ang ginawa niya. Pero minsan naman din siyang naging mabuti sa akin. Masakit man sa akin na makita siyang nagdurusa. Nagtatalo ang ako na inapi niya. At ang minsan niyang pinakitaan na mabuti. Kasama ng moving on ang makita mo ang kinahihinatnan ng taong may sala sa'yo. Hindi ko sinasabi na maging masama ka, pero ito ang pinili niyang buhay. Biktima ka niya. Oo, tama ka. Magkahawak kamay naming pinasok ang bahay. Magulo yun. Parang nagkaroon ng World War III. Basag ang mga salamin, panay kalmot ang mga upuan at dingding. Naghalo na ang panghi, baho ng dumi ng tao at panis na pagkain. Sa di kalayuan, nakarinig kami ng kumakanta. Pahinto-hinto. Iba-iba ang tono. Kakanta, tapos biglang tulala. Biglang huhuni, pagkatapos biglang sisigaw. Kilala namin ang boses na yun. Nagkatinginan kami, puno ng kaba. Ano nangyari dito? Parang may nang walang yan ng bahay. Anong amoy pati yun? Teka, buksan muna natin ang mga bintana. Ano ito? Pati kurtina? May lahit ng... Dumi ba ng tao to? Huwag mong hawakan.
Ito ang stick. Gamitin mong panghawi. May kumakanta. Sinong pangit? Baka ikaw, burikaw. Mukha kang halimaw. Si Ate Danica yata yun. Sa palagay ko nga. Ano? Ayoko nga. Akin lahat ito eh. Bawal kang humingi. Akin lang. La 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 la. Akin ang lahat ng ito. La 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 la. Ate, Diyos ko po. Kung nakakasuka na para sa inyo ang bahay na puno ng dumi ng tao na parang sinadyang ipagbatuhan, mas malala ang inabot namin sa back garden ng bahay ni Ate Danica. Nilalapa niya ang isang malaking aso. Wakwak ang leeg at busbus ang tiyan nun. Mga stuffed toys na wasak-wasak din ang parting tiyan ng kausap niya. Nilagyan din niya ng bituka ng aso ang mga yun. Kendel, tara laro tayo. Kanibal-kanibalan. Ako ang kanibal, tapos ikaw yung anito namin. Tapos itong aso, ito ang alay ko sa'yo. Lalabas muna ako. Hindi ko kaya to. ate, O ano yon? Oo, ako ang ate mo. La 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 la. Ate, la 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 la. La 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 la. Ako ang ate mo. tamo na itong laro ah. Pahinga na tayo. Maglilinis tapos pasyal tayo. Pasyal, gusto ko yon. Oh, akala ko ba sa labas ka muna? Sino ka? Ang inakala kong si Minorca ay naging isang mama na halos kasing tanda ni ate sa pisikal na anyo. Putol ang 3 daliri noon. Mukha ang isang mata, tabingi ang mukha. Matikas at mukhang may kaya sa buhay. Base sa suot na damit ang sapatos, maging ang ayos ng buhok ng lalaki, ay nagsasabing may pera ako. Walang kibo siyang nakamasid lang kay Ate Danica hanggang sa napatingin ito sa kanya. Hindi, hindi. Patay ka na, di ba? Palayasin mo siya. Palayasin mo siya. Layas! Danica, sinisigurado ko sa'yo na buhay pa ako. At bakit mo ako pinapalayas? Bahay ko ito. Sino po ba kayo? Ako si Leo. Ang unang asawa ni Danica. Isang aswang. Sa gabi ng aming pulot gata, may ibinulong na dasal sa akin si Danica. Nagbagong anyo ako nang labag sa aking kalooban. Pagkatapos, nagsisigaw siya at humingi ng tulong. Hindi niyo na po mapagbabayad si ate. Hindi. Sapat na itong kabayaran. Ang makita kong malaglag siya sa lusak sa ganyang paraan ay higit pa sa sapat. Tama na yan. Wala nang masasakit pa na kaparusahan ang mawala ang iyong bait sa sarili. Paano niyo pong nalaman ang nangyari? Nagpakita si Mang Aro sa akin sa panaginip. Nagbayad na daw si Danica. Matapos nang naging usapan namin ng naging asawa ni Ate Danica, umalis na rin siya. Si Ate Danica naman ay aming dinala kay tatay, pero wala nang lunas kay ate. Siningil talaga siya ng mahal ng kasalanan niya. Nagdesisyon kami na dalhin na lang siya sa isang pasilidad sa Mandaluyong. Umaasang gagaling din siya balang araw, o baka doon na lang siya hanggang sa wakas. Sigurado ka ba na gusto mong alisan ng lugar na ito? Oo, sa tingin ko, mauunawaan niyo ni Inay at Itay. Kahit saan man ako naroon, kasama ko sila. Nandito sila sa puso ko. Swerte talaga ako sa'yo. Feeling ko, main character talaga ako kapag kasama kita eh. Puro ka kalokohan. 27 ka na pero ganyan ka pa din.
Walang pinipiling edad ang panonood ng anime, no? Eh kung papipiliin kita, ako o yung anime na yan? Gagawin mo talaga yan? Ayaw mo? Ikaw, syempre. Pero parang awa mo na. Huwag mo namang pag-initan ng gunpla ko. Mahal kita, pero mahal din yun eh. Siyempre hindi. Ay, salamat naman. Siyempre, pwede namang perahin yun, di ba? Minsan mong nabanggit na lumalaki yung value nun habang tumatagal. Nalintikan na. Sa kasamaang palad, nasa Mandaluyong pa rin si Ate Danica. Hindi nagbabago ang lagay ng isipan niya, pero patuloy siyang humihina. Minsan, sabi ng bantay niya, biglang sisigaw si ate at bumabanggit ng mga Latin. Minsan naman tulala lang. Tumutulo ang luha. Nawala na si tatay noong 2024 dahil sa sakit sa puso. Ako? Eto, nagpakasal sa babaeng ginusto ko. May maayos akong trabaho sa Makati. Kapag weekends may sideline ako sa mga delivery apps at kapag mahina ang delivery, nagtitinda ako ng mga dimsum sa paligid namin. Mga tusok-tusok na may palamig na kasama. Minsan mga isaw at kung ano-ano. Basta wag lang mabakante. Si Mrs., ayun, transcriber sa korte. Sinuwerte na makakuha ng trabaho. Nakakuha din siya ng vocational course na siyang nagbigay daan na magkatrabaho siya. Magmahal tayo ng hindi naghihintay ng kapalit. Yun ang tunay na pagmamahal. Piliin din natin na maging mabuti sapagkat sa katapusan ng ating buhay, lahat ng ating ginawang kasalanan ay ating pagbabayaran. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Rendel.